Noong 1993, nagkulat ang buong mundo sa nakakatakot na larawan ng isang buwitre at isang bata na nagugutom sa Sudan. Ang kumuha ng larawang ito ay si Kevin Carter, isang photojournalist mula sa South Africa na nakakita ng mga karahasan sa digmaan at kagutuman sa Africa. Dahil sa larawang ito, nakatanggap siya ng Pulitzer Prize for Feature Photography noong 1994. Pero nagdulot ito ng matinding pambabatikos, konsensya at depresyon sa kanya. Ilang buwan matapos matanggap ang parangal, nagpakamatay si Carter sa edad na 33. Itong malungkot na kwento ni Kevin Carter at ang kanyang larawan na nagpapanalo ng Pulitzer Prize. Pero bago natin simulan, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat video ko, i-click din ang bell notification. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Matagal nang pinapahirapan ng giyera, conflict at famine ang Africa na nagresulta sa milyong-milyong pagkamatay. Noong early 90s, nagkagulo ang hilaga at timog na bahagi ng Sudan dahil sa civil war na nagdulot naman ng malawakang kagutuman at sakit. Milyong-milyong mga tao ang nahirapan at libo-libong mga bata ang namamatay araw-araw. Noong March 1993, may grupo ng photojournalists ang nagpunta sa Sudan para maikwento ang kanilang sitwasyon at para maipakalat sa mga tao ang kalagayan ng Sudanese. Kasama sa kanila si Kevin Carter, isang mahusay at matapang na photographer na nakapag-cover na ng karahasan at pang-aapi sa South Africa noong panahon ng apartheid. Si Carter ay kasapi ng Bang Bang Club na binigyan ng palayaw dahil sa 4 na photojournalists na handang mag-risk ng kanilang buhay para maipakita naman ang karahasan ng South African conflict. Dumating si Carter sa Sudan kasama ang kaibigan at katrabaho niyang si Joao Silva na nag-imbita sa kanya na sumama sa biyahe. Sila ay sinamahan ng mga rebelde mula sa Sudan People's Liberation Army o SPLA na lumalaban laban sa mga puwersa ng gobyerno. Nagpunta sila sa maraming mga barangay at kampo kung saan nakita nila ang mga eksena ng hindi ma-imagine na paghihirap at pagkadismaya. Kinuhanan nila ng mga daan-daang larawan ang mga bata na kulang sa nutrisyon, mga tao na halos butot balat na, at mga mass grave. Ang litrato na nagpasikat at nagpasama ng tingin kay Kevin Carter ay kinuhanan noong March 11, 1993, malapit sa Ayod, isang baryo sa timog ng Sudan. Pumunta si Carter kasama si Silva gamit ang isang maliit na eroplano ng UN. Dala nila ang pagkain at mga gamit para sa mga nagugutom na tao. Sabi sa kanila, 30 minutes lang para kumuha ng mga larawan bago umalis ang eroplano. Kaya naman, nagmamadali silang maghanap ng mga subject na magpapakita ng kalagayan ng kagutuman. Naglakad-lakad si Carter sa lugar. Kinukuhanan ng litrato ang mga payat na bata at matatanda. Nang makita niyang isang batang nakahiga sa lupa dahil sobrang hinang-hina na para makagalaw. Siya ay nabigla at nalungkot sa nakita niya. Pero naramdaman rin niya ang profesional na tungkulin na maipakita at maidokumento ang sitwasyon. Sinabi niya sa kanyang sarili na, nagulat ako sa mga ginawa nila, nagulat ako sa ginawa ko. Pero nang pinag-usapan ng mga tao ang mga larawan na yun, naisip ko na baka hindi naman pala ganun kasama mga ginawa ko. Ang maging saksi sa ganitong kahabag-habag na pangyayari ay hindi talaga masamang bagay na gawin. Noong naglalakad siya pabalik sa eroplano, nakita niya yung isang batang kumagapang sa maraming daanan. Sinundan niya yun gamit yung camera niya, curious kung saan siya pupunta. Napag-alaman niya na yung bata ay papunta sa feeding center ng UN na malapit lamang, mga kalahating milya lang ata. Habang papalapit siya, nakita niya yung buitre na naglanding malapit sa bata at nakatingin ito sa bata na parang nag-aantay. Naisip ni Carter na ito'y magbibigay ng pagkakataon para sa isang makapangyarihang larawan. Pinukos niya ang kanyang lente sa bata at sa likod nito ay yung isang ibon, naghihintay ng tamang sandali. Naghintay siya ng mga 20 minuto, umaasa na magkakaroon ng eksena ang vulture o kaya'y magpapakita ng astig na aksyon. Pero hindi umimik ang buitre. Parang alam nitong hindi aalis ang kanyang pagkain. Nainip at nainis si Carter. Hindi niya tinulungan o hinawakan ng bata na nagpatuloy sa pagkapang papuntang feeding center. Hindi alam ni Carter kung nakarating ba ito o hindi. Tumakbo siya pabalik sa eroplano at doon ay nakita niya si Silva na nagtanong kung saan siya nanggaling. Ipinakita ni Carter ang kanyang larawan at ibinalita ang tungkol sa uwak at sa bata.
Nabigla si Silva at nagtanong kung natulungan niya ba ang bata. Sinabi ni Carter na hindi. Nagulat si Silva at sinabing, grabe, hindi ako makapaniwala na iniwan mo lang siya doon. Nakonsensya naman at dumidepensa itong si Carter. Sinabi niya na may daan-daang mga bata na katulad noon at hindi niya matutulungan ang lahat ng ito. Sinabi rin niya na naroroon siya para kumuha ng mga larawan, hindi para magligtas ng buhay. Sabi niya, sigurado siyang may ibang tutulong sa bata. Wala daw siyang magagawa kunding iwan na lang yun. Nagsisi siya sa desisyon niya at sana'y iba ang ginawa niya. Sabi niya, sorry talaga. Sana kinuha ko na lang yung bata. Ipinadala ni Carter ang kanyang litrato sa The New York Times at binili ng pahayagan ng kanyang litrato sa halagang $150. Gulat na gulat yung photo editor nang nakita niya yon at napagpasya niyang ilabas yun sa front page noong March 26, 1993. May caption yung litrato na nagsasabing, "A little girl near Ayod in southern Sudan collapsed yesterday along a dirt road after rebels looted UN food from trucks headed for starving civilians." Naging viral agad ang picture. Nakarating sa milyong-milyong tao sa buong mundo. Naantig ang damdamin ng mga tao dahil sa kalagayan ng bata at nabuisit sa kawalang pakinang mundo. Nagdulot din ito ng debate tungkol sa ethics at responsibilidad ng photojournalism dahil marami ang nagtatanong sa ginawa at sa motibo ni Carter. Ang larawang bumatikos kay Kevin Carter ay nagbigay rin sa kanya ng pinakamataas na parangal sa journalism, ang Pulitzer Prize para sa feature photography. Nakatanggap siya ng parangal noong 1994 kasamang 3 miyembro ng Bang Bang Club na kumuha rin ng mga nakakabilib at nakakagulat na larawan ng karahasan at paghihirap sa South Africa. Tinawagan si Carter sa telepono habang nasa Johannesburg at nabigyan ng balita tungkol sa kanyang nominasyon. Masaya siya sa balita pero hindi siya komportable. Alam niya na may mga nagtatanong tungkol sa kanyang ethics at integridad dahil nga sa litrato. Meron din siyang konsensya dahil kumita siya sa kalunos-lunos na sitwasyon ng iba at hindi niya nagawa ang sapat para tulungan ang bata o ang sitwasyon sa Sudan. Lumipad siya patungong New York para dumalo sa seremonya kung saan siya ay pinalakpakan at hinangaan. Tinanggap niyang gantimpala sa pamamagitan ng isang mapagkumbabang talumpati na inalay niya para sa mga tao ng Sudan at South Africa. Sabi niya, "I hope that this award will make people realize that there is a lot of suffering in this world and that we need to do something about it." Nakasama rin niya ang ilan sa mga nagwagi ng Pulitzer Prize, nag-congratulate at nagbigay ng papuri sa kanyang ginawa. Sobrang na-impress siya kay David Turnley na nanalo rin ng Pulitzer Prize para sa Spot News Photography dahil sa kanyang report tungkol sa ethnic cleansing sa Bosnia. Gusto niya maging katulad ni Turnley dahil sa kanyang katapangan at kabaitan. Nang bumalik si Carter sa South Africa, sobrang saya at fulfilled niya dahil sa pagkapanalo niya. Pero kasabay nito'y ay pakiramdam din siyang nag-iisa at walang saysay. Hindi raw nagbago ang kanyang buhay kahit pa mayroon siyang parangal. Sabi niya, "I'm really mixed up. I don't know what to do with my life. I thought this award would give me some direction, but it hasn't." Marami rin siyang nakuhang batikos mula sa mga kasamahan, kritiko, media, pati na rin sa madla. May nagsasabing nilaro niya ang kanyang litrato na mariin niya namang itinanggi. May nagsususpetsa sa kredibilidad niya at motibo bilang journalist na pinagtanggol niya naman ng todo-todo. May nagbibintang pa nga sa kanya na siya ang dahilan ng pagkamatay ng bata na sobra niyang kinaapektuhan. Sinubukan niyang magpaliwanag at magpakatotoo sa kanyang mga ginawa at desisyon, pero hindi niya ramdam na naiintindihan o tinanggap ng iba ang kanyang pananaw. Sabi niya, "I'm not a bad person. I'm not a vulture. I'm just a photographer who happened to be there at the right time." Sinubukan niya ring harapin ang kanyang kalungkutan at adiksyon, pero nahihirapan siyang humingi ng tulong o suporta. Sabi niya, "I'm so lonely. I have no one to talk to. No one cares about me." Lalo siyang naging malayo at naging suicidal. Nawalan ng interes sa kanyang trabaho at buhay. Sabi niya, "I don't want to take any more pictures. I don't want to live anymore." Ang pagpapakamatay ni Kevin Carter ay isang nakakagulat at nakakalungkot na pangyayari na nagpabigla sa kanyang pamilya, mga kaibigan, kasamahan at tagahanga. Nagdulot ito ng mga katanungan at pagpapaalala
tungkol sa mental health at well-being ng mga photojournalist na nakasaksi at nagdokumento ng mga pinakamalalang pangyayari sa tao. Mahabang panahon nang nahihirapan si Carter sa depresyon, addiction sa droga at post-traumatic stress disorder. Nakita at kinuhanan niya ang litrato ng mga eksena ng karahasan, kamatayan at pagdurusa sa South Africa at Sudan na laging bumabagabag at nagpapahirap sa kanya. Nababasan din siya ng isang malapit na kaibigan at katrabaho na si Ken Oosterbrook na napatay dahil sa pamamaril habang nagko-cover sa isang kwento sa Tukuza, isang township naman malapit sa Johannesburg noong April 1994. Nakonsensya itong si Carter at naiisip na siya ang may kasalanan at pananagutan sa pagkamatay ng kaibigan niya dahil siyang nag-udyok dito na pumunta sa Tukuza noong araw na yun. Pakiramdam din niya may kasalanan at patanagutan sa pagkamatay ng bata sa Sudan dahil nga hindi niya ito tinulungan o hindi niya nalaman ang nangyari dito. Sabi niya, "I keep thinking what would have happened if I had just picked up the little girl and taken her to the feeding center." Si Carter ay nakaranas din ng financial at professional problems. Meron siyang utang at nahihirapan siyang makakuha ng trabaho bilang isang photographer. Meron din siyang pressure mula sa kanyang mga editor at publisher na maglabas ng mga larawan na mapibili at mas nakakagulat. Ayon sa kanya, they always want to see more blood, more gore. They don't care about the story behind the picture. Si Carter ay nakaramdam ng lungkot at pag-iisa. Nakipag-divorce siya sa kanyang asawa noong 1991 at hindi okay ang relasyon nila ng anak niyang si Megan na 4 na taong kulang pa lamang nung mamatay siya. Kakaunti lang ang tropa niya na nakakaintindi sa kanya. Sabi niya, "Wala akong kausap, walang nag-aalala sa akin." Sinubukan ni Carter na humingi ng tulong sa iba't ibang eksperto gaya ng therapist, counseling, support groups at spiritual leaders. Sinubukan niya ring mag-quit sa pagdodroga at pag-iinom pero nag-relapse din siya. Sabi niya, "I'm trying to get better. I'm trying to change my life." Sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay ang lahat ng ginawa niya. Nalungkot at nahirapan siya. Hindi niya nakinayang harapin ang sakit at mga problema. Sabi niya, "Wala na akong nakikitang pag-asa. Wala na akong nakikitang kinabukasan para sa akin. Grabe ang kalungkutan ko. Wala nang kasiyahan, puro sakit na lang. Depressed ako. Walang cellphone, walang pang-upa, walang pang-suporta sa anak, walang pambayad sa mga utang, kulang sa pera." Paulit-ulit kong naalala mga patayan, mga patay na katawan, galit, sakit, mga bata na nagugutom o nasasaktan, mga mamamatay tao. Sana makasama ko na si Ken kung swertihin ako. Nakita ng isang taong dumadaan ang katawan niya at agad na tumawag ng pulis. Sabi nila suicide daw yon dahil sa carbon monoxide poisoning. Halos 100 tao ang dumalo sa kanyang libing at nagbigay ng kanilang respeto at pagpupugay sa kanya. May South African flag din sa kanyang kabaong at may banner na nakasulat na "Kevin Carter, a man who loved life." Si Megan, ang kanyang anak na babae, ay naglagay ng isang teddy bear sa kanyang kabaong. Naging malungkot ang maraming photojournalist at journalist sa buong mundo sa balita ng kanyang pagkamatay. Marami sa kanila ang nagpakita ng paghanga at pagpapahalaga sa kanyang trabaho at tapang. Tinanans rin nila ang lungkot at pagsisisi sa kanyang pagkawala at pagdurusa. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng diskusyon at pagtatalo tungkol sa epekto sa kaisipan at mga hamon sa ethics ng journalism. Maraming photojournalist ang nagbahagi ng kanilang mga karanasan at pakikipaglaban sa depresyon, trauma, pagkakasala at adiksyon. Nagtanong din sila tungkol sa kanilang papel at responsibilidad bilang mga saksi at storytellers ng mga trahedya ng tao. Nagtatanong sila sa kanilang sarili, paano namin malalampasan mga kahayupan na nakikita namin? Paano namin matutulungan ng mga taong aming kinukuhanan ng larawan? Paano namin maiugnay ang aming profesional na tungkulin sa aming personal na moralidad? Paano namin magagawa ang pagbabago sa mundo? Hindi pa alam kung ano ang nangyari sa batang nasa litrato. May mga nagsasabi na nakarating siya sa feeding center at nabuhay. Pero may ibang nagpapahiwatig na namatay siya habang papunta o kaya na may pagdating sa lugar na pupuntahan. Hindi rin tiyak kung ano ang pangalan at edad niya. Sa simula, inakala na babae siya pero maaaring lalaki pala. Noong 2001, may isang journalist na taga South Africa na nagngangalang Minkish Lasinger ang nagsabing nakita niya kung sino at saan nakatira yung bata sa larawan.
Sabi niya si Kong Yong daw ang pangalan ng bata at nakatira daw ito sa Towik malapit sa Ayod. Nakausap din daw niya ang magulang ng bata at kinumpirma na siya yung nasa picture. Okay naman daw siya at masaya. Hindi na rin daw niya maalala yung nangyari kasama yung buitre. Pero kinontra ni Dan Cruz ang sinabi ni Minky. Sabi niya bumisita siya kay Towik noong 2002 at nakita niyang ibang babae na nagngangalang Kong Yong ay hindi yung nasa larawan. Sabi pa niya na loko lang si Minky ng local tour guide na gusto lang magpasaya sa kanya. At nakausap rin niya mga taong nagtatrabaho sa feeding center sa Ayod noong 1993 at wala sa kanila ang nakakakilala sa babae sa larawan o nakatanda na nakita nila ito doon. Hindi talaga natin malalaman ang totoo. Si Kevin Carter lang sana ang makakapagpatunay pero dinala niya yung sekreto niya sa hukay. At itong video natin for today. Sana may natutunan kang bago sa nakakagulat na info sa vid na to. Tsaka sana nag-enjoy ka na rin. Kung nag-enjoy ka, paki-like naman at paki-share sa tropa mo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, paki-subscribe sa aking channel at i-click ang bell notification para ma-notify ka sa bagong video katulad nito. Gumagawa ako ng video tungkol sa history, culture at iba pa kada linggo. Sabihin niyo ako sa comments kung ano sa tingin niyo sa kwento at litrato ni Kevin Carter. Ano bang nafe-feel niyo tungkol sa kanyang trabaho at buhay? Ano ba yung hamon at ethical issues na hinaharap ng mga photojournalist? Ano kayang paraan para matulungan sila sa mental health at well-being nila? Gusto kong marinig ang inyong mga opinion tungkol dito. Salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.